aling impeachment ba ang pag-uusapan nila? Meron ba silang bilang? Yun. No, maraming senaryo eh. Although ako personally, ang basa ko riyan, ang posisyon ko diyan, wala ito. Kumbaga kung ikaw ay anong tawag nito, police reporter, dead on the spot na ito. Oo, patay na ito, matagal nang patay ito. Ngayon, kung bubuhayin nila, nasa kanila yun, no? So, patay na kasi in the first place, mali yung pamamaraan paano na isampa. No? Congratulations kay Nick. Alam mo, talagang obsession niya yan eh. Hindi lang niya bisyo niyan, obsession talaga niya na maging PNP chief siya. Imagine mo, ang dami yung apat na PMAR na sagasaan niya. Tsaka isang PNPA. Pero kasi duduguin ka talaga sa sa pagka maglalabasan na ng mga ebidensya o sinasabi mong magnanakaw ako. No, ikaw kunyari Ortega, sinasabi mong meron akong 100. Itong kontratang ito, ikaw ang kontraktor, kumpanya ng pamilya mong kontraktor. Ito ba niliquidate mo ng maayos? Kumita ba rito na tayo? O ikaw Gonzales, sinasabi mo anong pangalan nito? Mali yung disposal ng disbursement ng pera. Yan anong tawag niya? Flood control sa Arayat. Hindi pa tapos, sira na. Yung mga ganon. Aling impeachment ba ang pag-uusapan nila? Yun ang unang tanong eh. Kasi apat na impeachment ang isinampa sa mababang kapulungan sa 19th Congress, no? Kung inyo pong magugunita, ang una-una diyan ay yung pong isinampa noong December 4 kung di ako nagkakamali. Tapos sinundan pa yan ng isa pang impeachment. Yung una ay in-endorse noong Congress, kinatawan ng Akbayan, no? Tapos yung pangalawa, yung in-endorse nung Makabayan Bloc nila Franz Castro. Tapos may pangatlo pa, no? May kasama pang pari doon, kung di ako nagkakamali. At itong instant impeachment na isinampa, pang-apat, na isinampa ng alas 8 ng umaga, inaprubahan ng alas 4 ng hapon. So, Ganun kabilis, Tito Jay. ganon. Kaya nga, kung yung ikaapat ng kanilang tinutukoy, unang-una mukhang malabo, no? Na maipasa yan, tanggapin yan sapagkat yan ay hindi sumunod sa alituntunin mismo ng 19th Congress o ng Kongreso. At kasi sa konstitusyon, malinaw yung sinasaad dyan, kinakailangan kung magsasampa ka halimbawa ng isang impeachment laban kay kung sino man yung gusto mong impa-impeach, no? Pagka kinakailangan yan, isumite yan sa Secretary General. Pagkatapos sa loob ng 10 araw, kinakailangan maisumite yan sa Committee on Justice ng Kongreso. At sa loob ng 10 araw, kinakailangan din matalakay yan at madala sa plenary. Lahat po yan ay hindi nasunod doon sa tinutukoy nilang impeachment na pinirmahan ng 216 o 265 na congressman, no? Na sabi pumirma lang sila para sa anong tawag nito, merienda, yung pala impeachment na, no? So, yun ang isang usapin. Pangalawa, kung halimbawa by stroke of ignorance, sabi nga sa batas ay ipalusot nila yan, malaki pa rin ang usapin dahil unang-una magbubukas sila, bali 12 days lang sila magse-session nitong natitirang araw ng 19th Congress. So, kung babasahin yan sa anong nasabi nyo next week, tapos bibigyan pa ng 10 araw yung
kabila para mag-submit ng kanilang answer, yung pleading, written pleading. Pagkatapos 10 araw yun, upon receipt, no? So tapos pasasagutin na naman yung kabila, another 5 days, tapos na ang session. Ngayon sa ilalim po ng patakaran ng Kongreso at naging ng saligang batas, sa June 13, ako nagkakamali, ang Kongreso po, yung ika-labing-siyam na Kongreso ay magsisine die na. Yun na. Sa madaling salita, the Congress has ended o namatay, die, no? Sine die. Or sine die, no? Ibig sabihin, sa ilalim ng mga umiiral na batas, lahat ng ginawa na hindi natapos ng Kongreso, patay na yan. Wala nang araw yan. No more days. No? So, lahat yan, wala na. So, ano pang pag-uusapang impeachment? No? Ayun, ipalagay naman natin na, kunyari, natuloy, no? Meron ba silang bilang? Yun. No, maraming senaryo eh. Although ako personally, ang basa ko riyan, ang posisyon ko diyan, wala ito. Kumbaga kung ikaw ay anong tawag nito, police reporter, dead on the spot na ito. Oo, patay na ito, matagal nang patay ito. Ngayon, kung bubuhayin nila, nasa kanila 'yon, no? So, patay na kasi in the first place, mali yung pamamaraan paano na isampa, no? Pangalawa, kung bilang-bilang naman dahil ang impeachment naman talaga bilangan lang. Sino ba yung kailangan nila ng 16 na senador para mabuhay yan eh. O meron ba silang 16 na senador? Sa palagay Kasi nyo, Tito Jay, binibilang ko, yung nanalong tiga-administrasyon nung nakaraang Dayan, nakaraang eleksyon. No? Isa lang. Di ba? Isa lang nanalo sa kanila eh. Si Lito Lapid lang. Si Lito Lapid lang. Yung iba, sumama lang naman sa kanila dahil syempre libre lahat eh. Di ba? Ako, prangka-prangka yung usapan yan eh. Tito Soto. Sino pang nanalo? Si Camille. Lacson. Si Camille, hindi makukonsidera ka... Wala na, si Camille. Ito malo na yun eh. Kasama sa kabila yun. Si Aimee kasama sa kabila yun. At sa kanila lang, doon sa alyansa, na naging alkansya, na naging alasya, isa na lang, no? Kita mo nga, nung kanilang Thanksgiving, isa lang talagang dumating. Di ba? Wala naman dumating na iba eh. Oo. Ayaw na nga makilalang tiga-alyansa yung mga ibang nanalo eh. So bilangin mo na lang eh, simple-simpleng bilang eh. Kailangan mo lang ng 8 para ma-dismiss, no? Meron ka ng 2 Cayetano. Meron ka ng 2 Villar. May 2 ka ng Ehersito. 6 na yun. Tapos sama mo si Bato, Sigo. Robin. 7. Marcoleta. Si Robin, 8. Si Marcoleta, 9. Wala na, sobra na. Sobra na. Oo. Sir Jay, lilinawin ko lang ito. When you say kailangan ng 16 na senador para ma-impeach si BP Sara, yun ba ay aabutin ba yun doon sa proseso na kamukha nung napanood natin kay Erap Estrada na isasalang pa si BP Sara, isasalang pa, or hindi na aabot doon sa ganung pagkakataon once na nag-object itong mayorya sa Senado? Unang-una, hindi na nga aabot yan eh dahil ang iniisip ko, ang nakikita kong senaryo, sa pag-umpisa pa lang, meron ng motion to dismiss. Ayun. Oo, umpisa pa lang yan. Malinaw yan eh. Kasi unang-una, tingnan mo yan ha. Tingnan mo, ilan bang abogado o nagtapos ng abogasya sa Senado? Tingnan natin ha. Marcoleta, batikang abogado, nag-practice. Cayetano, batikang mambabatas, hindi ko lang alam kung nag-practice. Pero yung babaeng si Pia, nag-practice yan. 3 na. Okay. 3. Sino pang abogado?
Si Cheese Escudero. Ayan. Cheese. Si Cheese hindi naman nag-practice ever since. Nagturo. Ayun. Pero hindi siya nag-practice. He has never been a litigation lawyer. Tapos si Amy Marcos, graduate ng LLB. Hindi lang kumuha ng bar examination dahil sa, hindi natin alam, dahil nagkagulo yata, no? Namatay si Ninoy, etc. nung mag-graduate siya. At ang ika-anim na nagtapos ng abugasya, si Jingo Estrada. So, anim sila. Sir Jay, to make the story short, etong impeachment na to, linawin natin. Sa base sa sinasabi mo at base sa mga senador, lumalabas na itong impeachment na to, hindi lang basurang-basura na ito, Sir Jay. Oo. Kasi tingnan mo si Jingo graduate ng law, nagsalita na. Di ba? Dapat ibasura na yan. Okay? Ang gusto lang naman matuloy ito si Cheese. Oo, kasi ang problema, baka mamaya pagdating ng next week, hindi na Senate President si Cheese. Ayun na. So mababaliwala lahat yung mga pinadala niya sulat sa House of Representatives, etc. Ay, ganun Eh, di maraming. So, nga, umuugong-ugong ngayon, etong mga usapin na magkakarigundo at sa Senado, Sir Jay, etong... sa 19 Congress pa lang pinag-uusapan natin hindi pa sa 20th Hindi Congress. pa, wala pa. Hindi pa 20th. Oo. 19 Sa pa lang. 20th Congress, ito, ugong-ugong ito ng mga pangalan na lumilitaw ang pangalan, Tito Soto, Marcoleta, Amy Marcos, ibig sabihin ba nito kapag itong mga to ay napalitan yung Senate President, lalong-lalong mababasura ang impeachment na to? Automatic yan. Kasi unang-una, malinaw naman, sinabi naman yan noon . Wala yung impeachment na yan . Ngayon, pag nagbilangan, malinaw na ang bilang. Sa simple majority, ano ba yung simple majority? 13. O di pag binoto na yung 13, dismiss na yung kaso, basura na yan. Tapos? Yun. PNL, baka may idagdag ka tungkol dito sa impeachment. Partner. Pero ang iba, gusto talaga matuloy yan. Hindi nga, gusto niya matuloy . Kasi para magkaalaman, no? Kasi meron, kumbaga marami silang handa sila sa madaling salita. Ngayon ito namang mga persecutors, prosecutors, handa rin silang magbida-bida, no? Oo. Tapos meron pa nga nagbida-bida na dalawa nakasali daw sa prosecutor. Pero unang-una, paano sila nasali? Hindi pa naman sila miyembro ng 19 Congress. Di ba? Si Jokno at saka si Laila de Lima. Hindi pa naman sila miyembro ng 19th Congress . Sa 20th Congress pa sila. Kung sakasakaling hindi makulong sa... Sabagay, kahit makulong, congresswoman pa rin yan. Sabagay. Pa rin yan. Pero saka natin pag-usapan, ibang topic yun. Pero yun nga, ang question dyan, kasi naglabas na ng mga istorya na si Chel Jokno ng Akbayan, no? At saka si anong tawag nito? Si Laila de Lima ng Mobile Legend. Mobile Legend ba? ML . Ano ba meaning ng ML? ML, oo. Ano bang meaning ng ML? Kasi alam kong ML, Mobile Legend . Partner, tsaka Tito Jay, meron lang ako isisingit, Kasi kapapasok lang na balita nito, Ito, President Marcos appoint Police Major General Nicolas Torre III as the new PNP chief. Hindi na po nakakapagtaka. Expected John. Expected natin yan. Expected John. Kasi siya yung pinakamadaling utusan . Oo. Masunurin yan. May joke nga dyan sa coffee shop . Apat yung kandidato, di ba? Si Nartates, sino pa yung iba? Si Abirin. Basta ika-apat siya si Torre. Kobo ba yun? Kobo? Si Jacobo. Kobo, oo. Tapos, ang kwentuhan lang naman ito. Pinatawag sila daw sa palasyo. Sabi, sige, kung halimbawa ikaw, isa-isa yan . Halimbawa ikaw, Nartates, kapag ikaw ang na-appoint ng PNP chief, ano bang plano mo? May daladalang maraming folder si
Sinartate, sinabi niya, sir, ito plano ko para sa PNP para umayos. Talagang may plano para sa mga pulis, no? PMA graduate yan eh. Mm. Tapos ganun din doon sa dalawa pa. Meron din silang plan of action. Mhm. Pagpasok nito biro lang ito ha. Pagpasok daw yung isang major general, sumaludo, siyempre pag saludo. Sabi niya, "Oh, Kulas, ano bang plano mo pag ikaw naging PNP chief?" Sabi daw ni Kulas, "Sir, kahit ano ipag-utos niyo, gagawa natin ng paraan yan." Ayos, di ba? Ayos, tapos na usapan. Ayos ang usapan. Sir G, ako singit ko lang ito. Ang sabi kasi sa pagpili ng Pero bagong kung totoo yan ha, kung totoo yung, kung confirm na yung balita ni PL, no? Congratulations, no? Congratulations kay Nick. Alam mo, talagang obsession niya yan eh. Hindi lang niya vision yan, obsession talaga niya na maging PNP chief siya. Imagine mo, ang dami yung apat na PMAR na sagasaan niya. Tsaka isang PNPA. Pero Sir J, kapatid PL, ito, for the first time in the history, na ngayon lang ako mukhang may itinalaga na kung sakaling totoo to, na Chief PNP na si Torre, siya lang ang bukod tangi na nag-iisa, nakatangi-tangi, na ang kredibilidad dito at ang history to, Sir J. Saan ba yan lugar yan, KPL, yung na pinalayas siya ng mga Katbalogan. Samar Lake, Declare siya na persona non grata. Persona non grata. Siya lang yata ang narinig ko na naging chief PNP na may record na persona non grata, merong kinampihang isang dating pulis nung siya ay Quezon City Police, happy pa siya. Ngayon, maa-appoint siya as a chief PNP. Kaya nga sabi natin, Sir G, pinag-uusapan dito, credibilidad, yung record. Ano ba pinagbasihan, tingin mo, Sir G? Anong pinagbasihan ni Bongbong Marcos dito? Yung talagang pinaka masasabi din para makuha siya bilang chief PNP. Pinagbasihan? Well, number one, Ayun na. he's a general. Ha? So qualified naman siya doon sa kahit na nga sarento siya kung gusto siya ng presidente kasi prerogative ng presidente yan eh. Hindi natin pwedeng pangunahan ng presidente kung sino man yung type niya yun ang ano niya, yun ang talagang pipiliin niya. Siguro type niya talaga, gusto niya matigas, mayabang, no? Kabagdrong garapapap gib ka Ilonggo ang yang gusto. Di ginway siya magsikantot nga i-appoint si Nicolas Torre mo. Oh, di ba? Oo. Di ba? Ganyan hindi natin pwedeng questionin kung sino man ang gusto ng presidente. Although, yun nga, maraming issue. Baka mamaya yung yabang niya pagmula ng hindi magandang moral, no, sa hanay ng Philippine National Police, but problema niya 'yon, no, kasi kung siya talaga ang ma-appoint, although sa mga inappoint ni presidente na confirm, saludo ako sa pagkaka-appoint ni Berberabe, no, si bilang Solicitor General, dahil talagang man qualified yung Dean ng College of Law ng UP, no? So, yun, talagang walang question. Kahit si Soljen Guevara, saludo siya dun sa pagkaka-appoint kay Miss Berberabe. Yung dating epe ng Pag-ibig Fan, at saka ngayon kasalukuyang Dean ng College of Law ng Universidad ng Pilipinas. Tito J, partner, meron lang itatanong kay Tito J, ano? Nung mga nakaraang linggo pa lang, naging usap-usapan na kasi ng ating mga kababayan kung sino daw kaya ang susunod na maging Senate President sa Senado. O sa palagay niyo ho, Tito J, sino Ako? po? Sino Sa po? 20th Congress. Sa 20th Congress po, sino? Ngayong 19th Congress. 20th. Opo. Ngayon, kung sa kasalukuyang Kongreso, malamang-lamang si Marcos. Ha?
Malamang-lamang si Jaime. Talaga? Sa 19 Congress, itong natitira. Ito natitira. Oo, pero dating ng 20th Congress, malamang si Marcoleta. Ayun. Oo. Nagulat naman ako doon Kasi sa sila. parang may dumang impormasyon sa akin Ayan na. na tapos na plano na Ayun. ng majority. Mm. Ako naniniwala So, di ako naman dyan sa napulit nagdaan yung na yan, mga- yung mga dumadaan na yan. Dahil na-experience ko sa iyo, Sir Jay, may nagdaan din sa akin doon sa ano, di ba? Naalala ko yung sa KOJ sa iyo, may nagdaan tayo, nag-numero 1 ko doon. Oo. Yun ang yun ang pagkakaalam ko, KPL, no, na ngayon kasi may usapan kasi sa ngayon natitirang Congress. Natitirang araw ng 19th Ilang araw? Congress. Ilang araw na lang eh. 12 days actually, 12 session days. Mhm. Yun lang natitira sa 19th Congress eh. Paano yan, Tito J, partner Danchan, ang Jaime Marcos nasa dahig ngayon? Oo, ano ba, kailan ba ang 31? Ano tayo ngayon? 29 na yata ngayon, 28 ngayon. 29 ngayon. 29, 30 po. Hindi, 30 na ngayon yata. Tama ba? Tingnan nyo nga. 29, ano, 29 28. 29 po. 29 pa lang ngayon. Webis ngayon, 29. Opo, 29. Oho. 30, Biyernes. Opo. O 31 Sabado. Oho. Mhm. Doon sa mga Katoliko, di ba, pag mahal na araw, tawag nila Sabado de Gloria. Oho. Oo. Tapos, Pagdating- pagkatapos ng Sabado de Gloria, Ay, hindi ko alam yan. sa Bisaya. Linggo ng Pagkabuhay. Alam ko Muslim ka eh. Sa Bisaya, ang Pasko sa Pagkabanhaw. Oh. Sa Kapampangan, nanungaos na kanita, Dan. Gustong... Domingong pangasubling mebi. muling pagkabuhay sa Tagalog, di ba? Mm. Sino bang muling bubuhay natin sa Linggo? Eto na nga. Sino bang iuwi natin? Talaga ba? Ha? Talaga ba? Hindi, Talaga? nagtatanong ako. Tanong din kayo. Siyempre, nasa isip. Nasa isip. Sino bang iuwi natin, ha? Pag sinabi ko bang si Pangulong Duterte, maniniwala yung ibang tao. Baka Naku, may sabihin, nagpe-fake news tayo. Hindi, si KPL, alam ko, iuwi ko bukas sa Linggo dahil mag-uwi muna siya ng Davao sandali bago Ayan. siya bumalik ng Lunes. Ayun yun, maaari. Oo. Huwag nilang lagyan ng ibang meaning. Ayun, wala yun. Huwag ko lang lagi na pagpapangalanan. Pwede natin, baka iuwi natin dito. Iuwi natin si Jaime Marcos, tumbukin natin kasi siya Hindi, kasi pinag-uusapan. para malaman lang ng mga Dumaan din sa'yo yan. baka dumaan din. Kala ko pa. Kaninang madaling araw lang naman. Hindi, actually, nung isang araw pa, dumaan na ito sa akin. Yung petition nila, Attorney Kaufman, na mag-inhibit yung dalawang judge, na-approve yun. Naku po. Baka hindi nyo alam. Baka hindi nyo alam, na-approve yun. Hindi namin alam. Kaya Ayun pa lang ngayon, yan, Sir Jay, ha? Bago yan, ha? pumipili. Hindi, 2 araw na. Kasi hindi tinatalakay ng mainstream media eh. Pumabor yung ICC na mag-inhibit yung dalawa. So, hindi na. Kaya Sir Jay, ibig mo sabihin yung dalawa doon na judge na kasi ang pagkakaalam ko talaga yun ang judge na nag-approve ng warrant eh. warrant. Kaya Yun. pina-inhibit yun. Di ba binigyan sila hanggang nung alas 10 ng gabi, nung isang gabi, Merkules o Martes yata yun, last week. Pagkatapos noon, hindi, Webes, last week. Pagkatapos, nag-session sila at inapprove nila. At isa pang, kaya ngayon, naghahanap sila ng 2 bagong huwes na pupuno para talakayin yung jurisdiction. Yun. Yung jurisdiction na meron bang karapatan ang ICC na dinggin ang habla, no? Habla pa lang eh, no?
anong pangalan nito kay former Yung Pangulo, President Duterte. Mhm. So at the same time, alam ko may mga kilos din yung abogado ni Mr. Duterte na i-dismiss yung kaso. Pero lilinawin lang natin. Sir Jay, Oh. Sige. Oh. Sige, partner. Sir Jay, bago kasi itong sinasabi nating pag-inhibit o pag umalis itong dalawang judge ito, nagkaroon ng issue ito na kung saan yung prosecutor, pinigilan naman nila na wag alisin yung dalawa na judge. Wala na yun. Na-appoint Sa ngayon. pagkakataong ito, panalo, di ba naka-first move dahil may pinanalo na itong si Kaufman, Sir Jay. Oo, yun lang na ano eh. Matatawag sigurong panalo yan dahil petition sila nga na anong tawag nito, inhibit, no? Sa atin kasi ang tawag niyan doon kasi excuse ang tawag nila eh. Dito sa atin inhibit, no? Para hindi sila masali doon sa pagdinig. Mm-mm. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari sa Lunes kung anong tawag ito? Incidentally, yung kinasuhan ng rape, no? Na prosecutor si Khan. Ayun, si Karim Karim Khan. Khan. Karim, sorry, Karim Khan. Yun, nagpapalamig-lamig yun. Hindi naman siya makauwi siya, makapunta ng Amerika, hindi rin siya makapag-withdraw ng pera niya sa London. Kasi inano siya eh. Lahat, pati yung 900 na staff ng ICC. Hindi ko lang alam saan kukuha ng pampasweldo ngayon yung ICC sa mga tao nila eh. Aba, naloko na. Kasi wala sila eh. Naka-frozen lahat yung kanilang assets at saka monies, no? Okay. So, pati siguro yung na-withdraw nung mamang taga Bicol, ewan ko kung na-frozen din yun. Parang kilala ko yun kilala ko yun Sir, hindi naman ako yun Nasa Bicol kasi ako yun Hindi naman ako yun. Hindi mo lang nag-withdraw. Tito Jay, ito, klaruhin. Hindi ko na alam yun kasi ako ang gusto kong malaman bakit Ayan na. ang presyo ng palay ngayon 17. wala sa 12 pesos yung Wala ba? Pag-usapan natin yung ito, Sir Jay, yung 20 pesos na bigas niyan, pag-usapan natin yan. Itong, Sir Jay, bakit kaya pagkatapos ng 3 taon, doon niya lang naisipan na pasyalan ni Marcos personal itong mga magsasaka at saka itong mga NFA at ibibida niya ngayon ng may 20 pesos na bigas. After 3 years, 3 taon. Ano sa panahon mo, sir? Tapos na yung eleksyon eh. Ewan ko lang kung matutuloy pa nila yan. No? Kasi unang-una, kailangan mo ng mga 14 billion doon para matuloy yung gimmick na yon. So, pang-eleksyon. Kasi doon, gimmick eh. So, pang-eleksyon na pala yun. Paano hindi gimmick? Kasi siya, subsidize siya ng gobyerno. Tayo magsasubsidize din yan, taxpayers, no? Kung hindi, maghungutang sila para gawin yon. Dahil isipin mo, subsidize na ng NFA, isa-subsidize pa uli. Tapos, hindi naman pwede na, kasi yung planong yon, halimbawa, kung nandiyan sa Bicol. Saan ka ba sa Bicol ngayon na tugang ko? Sorsogon po. Sorsogon. Taga riyan yung mga biyanan ko. Taga. Ngayon, may counterpart yung munisipyo. Hindi naman pwedeng ibenta yan ng walang counterpart eh. Kasi yun ang programa. 656 ang counterpart ng local government. Kung walang pera ang munisipyo, wala rin yan libreng bigay, yung 20 pesos na bigas na yan. Kaya malabo pa sa burak ng lubluban ng kalabaw yan eh. Tito Jay. Labo ba ng sabaw ng pusit, sir? Okay lang yan kung nakatira ka sa Quezon City, yan maraming pera ang Quezon City, sa Cebu, ganyan. Saan pa ba? Iloilo, yung mga may perang probinsya. Pero you can only do so much. Mahaba na siguro 1 linggo yan. Pagkatapos yan, wala na. So talagang yan, dinisenyo yan for political gimmickry. Tapos ng politika, natalo na si Reyna Gwendolyn eh. Di ba? Partner,
Tito Jay, klaruhin ko lang, no? Mm. Tulad doon sinabi mo kanina na merong iuuwi, pangalanan na natin. O halimbawa ba, kung talagang... Total, halimbawa lang naman. halimbawa lang. Halimbawa lang naman. Na matuluyan ngang maiuwi ang ating Pangulong Duterte o ang former President Duterte sa Pilipinas. Sumama po yung isang ale, no, kasama ni Inday. Baka sabihin ng mga naniniwala sa kanya, ng mga supporter niya, dahil sa kanya, kaya napauwi yung dating Pangulo o mapapauwi yung dating Pangulo. Hindi, malinaw naman ang pagkakasabi niya nung nag-usap sila ni Attorney Nicholas Kaufman, no? Na tutulong siya. Yun. Ngayon, hindi natin alam kung anong klaseng tulong ang gagawin niya. Siya ba ay mag-submit ng kanyang written testimony to butcher the case, no, of Mr. Duterte for the dismissal? Kasi kung gagawin niya 'yon, malaking tulong 'yon, no? Sir Jay, pasigit lang po ako ng konti. No. Tama yun, dudugtungan ko lang yung sinabi mo, kasi isisingot ko lang. Nag-isip ang mga taong bayan kung bakit pumunta si Amy Marcos doon. Remember, gumawa ng action dito si Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Sinampahan niya ng kaso sa ombudsman, etong si Narimulya nga, no? Tingin mo, Sir Jay, yung nasa isip ko, tama ba na yung ginawa nilang investigasyon in aid of legislation ng modo proprio diyan sa Senado, isusumiti kaya niya doon? Hindi, nandun na yun. Ginamit na nila Attorney Kaufman yun. Yung, hindi ko alam kung 64 pages ba yun o yung summary noon o ano. Basta makapal. Ginamit na yun. As a matter of fact, isa yan sa mga dahilan, isa yan sa mga binanggit doon sa petition na isinampa ng abogado ni Mr. Duterte para mapawalang bisa yung kaso for jurisdiction, no? So, anong tawag nito? Ngayon, ako kasi ayaw kong pag-isipan ng masama ang tao, no? Although alam ko sila Banat Bay, iba ang posisyon nila riyan na talagang hindi sila believe, no? Kay sa sinseridad ni Maria Imelda Rosario Marcos. No? Ayan, kumpletuhin natin ang mga pangalan. Ang nickname niyan si Ime. Ime. Hindi yan Aime, Ime. Yan ang nickname niya. So, ako naman, I'd like to give her the benefits of the doubt, na siguro ito yung iniisip niyang paraan to redeem the name of the family. Kung hindi man, quote-unquote, ito na yung political survival niya. Dahil kung hindi niya gagawin ito, tapos ng mga Marcos. You know, when you have a negative 10 trust rating, katulad ng pinakahuling pag-aaral na isinagawa ng Pulse Asia, na si President Ferdinand Marcos Jr. ay merong trust rating na negative 10. Yun ang kanyang net rating. Although may sinasabi 32, ganon, minus. Lagapak na. Minus mo kasi yan. Lagapak na. Pag estudyante ka ng statistics, negative 10 yan. Ibig sabihin, ala nang naniniwala sa'yo. Kung sa kanto pa, kwentuhan ng mga naglalasing, anak ng tokwa pare. Mangisay ka man dyan, wala nang naniniwala sa'yo, hayop ka. So, ganun ang kwentuhan ng mga lasing, no? Hindi naman tayo lasing, kaya hindi natin pag-uusapan yung gano'n. Sir Jay, ang nasingit ko lang tungkol dyan sa first edition. Isa sa mga nagtanong doon sa kanya, Sir, ano masasabi nyo sa pagbagsak ng ratings ninyo? Ang sagot ni Marcos, Sir Jay, ano survey yan? mukhang namimili na mag-survey. Pero maniniwala kayo, believe ako kay Presidente. Oo. Believe ako sa kanya. Kasi sabi niya,
tinanong siya ni Maricel Halili, kung di ako nagkakamali, yung reporter ng TV5. Sir, anong pangalan nito? Magbibitiw ba kayo? Are you resigning? Tinanong siya, point blank ang problema. Paano mo nga naman tatalikuran kung ikaw ang problema? So doon sa isang banda, sumaludo ako sa kanya roon. Na tinatanggap niya na may problema. Sir G, pasok lang natin to, Sir G. Ito, kasi meron siyang sinabi dito about sa reconciliation without condition. Yung reconciliation without condition ay panawagan ng Pangulo na makipagkasundo ang bawat panig, mga Pilipino, kabilang ang mga kritiko at mga biktima ng mga dati sigalot, nang hindi humihingi ng kapalit o kondisyon. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng pagpapatawad at paghilom ng sugat na nakaraan. Sino bang humihingi ng reconciliation? Wala. Akala ko siya. Siya ang tinanong. Akala ko siya ang humihingi ng reconciliation. Wala namang, hindi ko naman narinig kay Inday na humingi siya ng reconciliation, o kay Paste, o kay Marcoleta, o kay Binoy, no? Wala naman ako narinig eh. The only person na nagsalita ng reconciliation ay si Ferdinand Marcos. Yes. Si Apo Bonget. So, wala namang, paano siya mag-ano na sasabihin niya na, parang ginagawa niya ng senaryo na, gusto niyo ng reconciliation? Walang kondisyon. Wala namang humingi ng ganun, sir eh. Oo nga eh. Ikaw ang nanghihingi eh. At saka ito ang sabi niya, ang sabi doon kasi sa quote, ang tanong kasi sa kanya, are you willing to reconcile to Duterte? Yes, ang unang sagot niya, yes. Ayoko na maraming kaaway. So, kung willing kang ito yung mag-reconcile, podcast na kay podcast niya kay Katunying. Kay Anthony Taberna. So, yun ang tanong doon yung word, are you willing to reconcile to Duterte? Ang sabi niya, yes eh. Tapos sinabay niya mamayang Pilipino. Pero yung nakikita ko, Sir Jay, doon, na nung sinabi niya na, hindi makinakailangan na may kondisyon yan eh. Ito ang tanong doon eh. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay Pilipino ba? Dapat ba natin siyang tulungan? Kung sinasabi ninyo, si Tatay Digong ay hindi dapat tulungan, tama yung sabi ni Kaufman, ikaw ang nag-persecute kay Tatay Digong. Pero ang stand niya, no, hindi, walang ganyang mangyayari. Sir G, ano masasabi mo ron na ikaw ang presidente, Pilipino, nangangailangan ng tulong sa'yo, na alam mo namang hindi pa naman nakahatulan, kinakailangan ng tulong ng iyong kababayan, tapos sasabihin mo, no. Hindi ba parang kaplastikan yon na pinapakita niya na sa isang Pilipino na kailangan ka to, ikaw ang presidente namin, ikaw ang ama ng bansa, kailangan ng sa Pilipino tulong mo. Tapos ayaw mong tumulong. Alam mo, gustuhin ko man sana ng tulungan ng presidente. Kaya lang, baka magalit si Auntie Claire mo. Oo. Tsaka si Larry Gadon, baka mainis yun, di ba? Hindi kasi, sa totoo lang, alam mo, problema talaga ng presidente, pag siya nagsalita, sablay eh. So, pareho niyan, yung reconciliation. Tapos sumunod yung problema, siya naman ang may problema. Wala siyang matinong communications team eh. So yun ang problema. Ngayon, balita ko, inoferan si Anthony Taberna, tinanggihan niya. So, he doesn't want to be the head of the hellhole group. No? Tawag ko rin sa crisis management, hellhole. No? yung anong tawag ito? Hell. Hell, impyerno. Kasi, kaliwat kanan ng naglulumiyab yung mga issues eh. Ngayon, pagka naman nagsalita ako rito ng maayos, sabihin naman ninyo ng mga kritiko, pati mga DDS siguro, napili na si Sonsa. Kaya ang hirap eh. Gusto ko tulungan talaga sa presidente, sa totoo lang. Kasi hanggang ngayon, siya lang ang presidente natin, wala namang iba eh. Kasi, pero pag nag-resign siya, siyempre, ibang usapan yun. Partner, Tito Jay, halimbawa ba, kung halimbawa, mamayang gabi, tawagan ka ni President Marcos at sabihin na ikaw papalit dyan sa PCO, papayag ka ba?
Oh, may kondisyon. Ano? Ha? Ano kondisyon? Mag-head ng PCOs. Sinong presidente? Siya nga, si Marcos nga. Siya nga. Pag-uusapan namin. Ayan. Pag-uusapan namin. Oo. Madali akong kausap sa totoo lang. Kasi gusto ko makatulong sa bansa eh. Ayun, Gusto kong maganda. ayusin natin ang Pilipinas eh. Yun. Naniniwala ako dun sa programa ni Pastor Kibuloy na ayusin natin ang Pilipinas. Yes, oo, napakaganda. Oo, maayos naman eh. Oo. Tumawag siya, Jay, Manong, ano bang dapat gawin nito? Sandali lang, magdeposito ka muna. Wala nang libre ngayon, di ba? Sir, yung malipat na natin yung usapan, total, alam natin yung Pero issue na yun. alam ko issue nyo yung impeachment. Yun lang, talagang ulitin lang natin. Kasi yun siyempre yung mga kapanalig nila Ortega, nila Adjong, nila Luistro. Sino pa bang mga hanggang ngayon naniniwala na meron pang merong impeachment pang magaganap? J.D. Suarez. Oo. Trillanes. Alam niya, dumami ang butas, sir, diyan sa Quezon, grabe na. Ay, sinabi mo pa, sir. Dati sungka-sungka lang, ngayon grabe na. Sir, hindi lang sungka-sungka, magtatanim na ako. Buti na lang, kaya ayoko na madisgrasya, nagreplano lang ako. Para sigurado, ayoko lang makita yung daan ni J.J. Suarez. Grabe. Lahat Grabe ng na laki. makausap ko nagbailan. Talagang sabi nila, sir, yung nabasa namin sa post mo na may mga butas, talagang sobrang dami ng butas. Talagang yung biyahe mo, 1 oras, times 3 mo. Grabe. Tsaka kailangan talaga, kaya ako, pag nagbailan ako dyan, manghihingi na ako ng pambili kay J.J. Suarez ng pambili ng shock absorber, pambili ng... grabe daw talaga. Pinakita sa akin yung mga litrato, kuha ng mga kababayan ko nagbailan. Sabi ko, hayop Monti kayo madisgrasya dyan, sir, sa pagbilaw. Monti kayo madisgrasya dyan. Tumama yung gulong ng sasakyan, tapos gumiwang-gewang kami. Ang laki ng butas doon kami bumagsak. Grabe. So anyway, yung impeachment talagang ako para hindi naman masayang yung pagpapagod ng mga ibang tao. Ang basa ko talaga diyan wala na. Bagamat nakahanda ako, gusto ko talaga nang magkaroon para lumabas yung mga kasi yun ang pagkakataon na pwedeng maglabas ng ebidensya yung magkabilang panig. Oo. Tsaka ang isang inaabangan natin na Tito J, yung sinabi ni Inde na mabigat, yung bloodbath, Oo. Na binigyan naman ng ibang meaning ng simple lang yung bloodbath. Yung bloodbath, ibig sabihin yan, magkaalaman. Yun. Oo, figure of speech yan Kinakailangan matuto tayo ng magbasa ng thesaurus, ng idiomatic expressions, mga ganon. Ang dyan, ako, simple lang definition. Tinanong ako, how do you define bloodbath? Simple. Ibig sabihin yan, dyan mo makikita yung pagdanak ng dugo ng isang nagmenopause na. No? Oo. Kasi duduguin ka talaga sa sa pagka maglalabasan na ng mga ebidensya o sinasabi mong magnanakaw ako. No, ikaw kunyari Ortega, sinasabi mong meron akong 100. Itong kontratang ito, ikaw ang kontraktor, kumpanya ng pamilya mong kontraktor. Ito ba niliquidate mo ng maayos? Kumita ba rito na tayo? O ikaw Gonzales, sinasabi mo anong pangalan nito? Mali yung disposal ng disbursement ng pera. Yan anong tawag niya? Flood control sa Arayat. Hindi pa tapos, sira na. Yung mga ganon. Oo, sa kandating. Di ba? Saka yung sa Suklaban, sa Mexico. Marami, kaya handa yung handa yung kabila Kumbaga handang-handa silang harapin itong laban na binigay. Actually, Sir Jay, anong masasabi mo kay Toby Chanco naman? Sa punto na sinabi niya na binulgar niya itong impeachment na to. Ganito yan. Nung pagkakalam ko ito galing sa Malacanang.
Noong pinapapirma kay Presidente yung budget, ayaw niyang pirmahan. Kasi nga, daming butas eh. Oo. Tapos, nung pinirmahan niya, hindi nila mailabas ngayon ng pera. So, kinakailangan maggawa ng project para mailabas nila yung pera. Yung itinabi nila. So, sinabi nila magkakaroon ng impeachment. So, kailangan. No? Kailangan yun. Yun ang ginawang dahilan para mailabas yung pera. Actually, it has nothing to do. The impeachment has nothing to do with impeaching Sara. It was a ploy for the congressman, for Martin Romualdez and itong mga kasama niya para mailabas yung daan-daang bilyong piso. They don't care about impeachment. Actually, wala naman sa kanila. Alam nila from the very start, Dan, KPL, Opo. na wala yung impeachment na yan. Kaya lang, kailangan nilang paputokin yung storyang yan para ma-justify yung pagpapalabas ng pondo para magamit nila sa eleksyon. Yun. Alam nila. Kasi Yun number lang 1 nga, ika-4 na impeachment na yon. Mhm. Laglag na kaagad doon. Pinasa on one day. Hindi rin pwede yun. Pero ginawa pa rin nila. Tapos pinag-ingay. Araw-araw nagpe-press ko noon sila. Naalala mo, sila Adjong, sila Ortega, sila Kumhong, sila Pami Zamora. Yung mga natalong congresswoman dyan sa Mga yung yung mahilig sa hotdog at saka itlog na congresswoman dyan sa Taguig. Yun daw ang paborito niya sa umaga eh. Kahit tanong mo doon sa kanyang personal assistant na gwapo, di ba? Tito Jay, Tito Jay, itatanong ko lang, baka hindi po lubusang naintindihan ng ating mga kababayan. Di ba napakarami hunong impeachment na final laban sa ating pangalawang Pangulo? So, ito, papasok na po tayo sa 20th Congress. Yung bang natitira pang na hindi pa ho nasisimulan, ano ho mangyayari doon? Wala na yun. Basura na yun. Lahat. Basta kasi pag sinabing sinidye, no? Or siniday, no? Everything dies. Yun. No more days. Ibig sabihin yan eh. So lahat yan, resolution, proposed bills, impeachment, lahat ng unfinished business, tapos na yun. Mag-uumpisa ka uli doon sa 20th Congress. Yun. Halimbawa, naipasa na yung panukalang batas. Na-approve na BICAM na lahat. Pirmahan Nandun sa na. Office of the President. Naabutan ng CNDA. Wala na yun. Naku po, ulit na naman. I-refile mo uli. Mm-mm. I-refile mo uli. Hindi na kinakailangan pirmahan ng Presidente yun. Kaya yung nangyari dyan sa pinagbida-bida ni Bam Aquino na libreng college education. Actually, wala na sana yun eh. Wala na yun. Naipasa nila yun eh. Actually, hindi naman ang talagang author niya nasa mababang kapulungan eh. No? Tapos counterpart lang yung Senate. Pero wala na yun kasi hindi nga pinirmahan ni anong pangalan nito? Ni Noynoy. Noynoy. Nung umupo naging presidente si Duterte, nakita niya, ito yung pangarap ng mga bawat mahirap na Pilipino yan eh. Apo. Tapos naglabi si commissioner chairman ng DepEd. Ang pangalan nito. Sila na kung baka pwedeng kasi magandang programa eh. So nilapitan nila si Bongo. Si Bongo noon, special assistant to the president para makapag-audience sila. So kinausap ang presidente. Sabi ni presidente, sige, tuloy natin yan. Hanapan natin ng pondo. Kasi walang pondo. Yan ang problema kasi ng mga mambabatas natin. Gagawa ng batas na kailangan ng pondo, hindi naman nila alam kung saan kukunin yung pondo. Halimbawa, ikaw, congressman ka, bida-bida ka, papahil ka ng ng sweldo para sa mga barangay tanod. Ganda, di ba? O, politically, maganda. I-aprobahan ngayon ng Kongreso. Mhm. Wala ka naman sinabi saan mo kukunin yung pampasweldo mo doon sa tanod.
Ayun. Wala yun. Mabibito yun. Mm-mm. Ganon yung nangyari dyan. Imbis na mabito, hinanapan ni Duterte ng paraan na magkapondo. Ayun. So, ngayon, kaya mabuti na lang nung na-proclaim na si Bam Aquino na senador, na pati siya, hindi niya alam paano siya naging senador. At siya nanalo. Tito Jay, partner, huling mensahe nyo na lamang po, Tito Jay, sa ating mga kababayan at patungkol po dito sa ating mga napag-usapan dito Oo, sa impeachment. Akala ko hanggang mamayang gabi tayo. Patay tayo dyan. Oo. Sir G, sanay pa naman kami, Sir G, na maabot ng kahit na 6 hanggang 8 oras, walang problema. Huling mensahe nyo po, Tito Jay. 8 oras, 8 oras? Hindi, ako'y natutuwa, unang-una, natutuwa ako na yung mga tinig ng mga ordinaryong tao, yung mga vloggers na katulad ninyo, no? Sino-sino pa bang kasama nyo dyan, Kapiel? Maliban sa inyong dalawa. Si Bisdak Pilipinas, si Badong Aratilis, at saka si Uy, kumusta na si Mang Badong? Namimiss ko yun, Ayun, inaatake pa rin ng high blood. Oo. Maganda ito because sabi ko nga kahit anong klaseng paninikil, panggigipit ang gawin nila sa SMNI. Mhm. Dahil tayo'y ginagabayan ng dakilang misyon na palaganapin ang katotohanan na siya namang talagang dahilan kung bakit itinayo ni Pastor Kibuloy ang SMNI. Opo. Yes. Nandyan, no? Kumbaga sa Tagalog, harangin mo man ang sibat. Mhm. Lalabas at lalabas yan. Kaya, malaking sakripisyo yan para sa ating lahat, pero ako'y natutuwa dahil nakakapaglingkod tayo kahit sa mumunting kaparaanan, no, Yes, sa ating opo. mga kababayan. Mhm. Dahil ang problema, imbis na yung mainstream media na dapat anong tawag nito, pagkunan ng mga mahalagang impormasyon katulad nito ay hindi ginagampanan yan. Mhm. Alam naman natin ang dahilan, hindi na natin dapat i-discuss. Kaya tayo'y nagpapasalamat na merong ganitong pagkakataon at sana po mga kababayan kong nakikinig sa iba't ibang dako ng bansa, iba't ibang dako ng mundo, ay tangkilikin po natin ang mga ganitong layunin at mga pagsisikap na mayahatid sa inyo ang mga tunay na katotohanan, mga nagdudumilat na katotohanan at para matulungan natin maging maayos ang ating bansa. Wala naman tayong ibang layunin dito. Mhm. Wala po kaming layunin na siraan kung sino man. Ang ating layunin ay mailagay sa ayos. Ngayon kung in the process may nasisirang mga pangalan, problema po nila yon dahil ginusto nilang masira yung pangalan nila. No? So maraming salamat Pambansang Loyal at Travelers Dan sa oras na pinagkaloob nyo sa akin at sana ay muli tayong magkaniig sa impapawid upang higit nating makaulayaw ang mga samot-saring issue para nang sa ganun we can sabi nga sa prangka-prangkang usapan, we can politically masturbate the issues Ayan. so that we can ejaculate a good public opinion.